Ang malawak na kontinente ng Xianlan ay walang katapusan, isang lupain kung saan ang mga immortal ay lumilipad sa kalangitan at ang mga mortal ay nagpapakapagod sa lupa. Kasama sa libu-libong mortal na nangangarap ng immortalidad ay isang binatang nagngangalang Li Qing. Ang mga salita ng kanyang ina ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isipan, umakyat ka sa mga bundok, humanap ng isang sekta, magsanay para maging immortal, at makakakuha ka ng isang mabuting asawa, ngunit ang landas patungo sa immortalidad ay hindi ganoon ka-simple. Lahat ng sektang kanyang nilapitan ay tumanggi sa kanya. Sa wakas, natagpuan niya ang Divine Immortal Sect, ang kanyang huling pag-asa, ngunit ang kanyang nakita ay hindi isang mar-ingle na templo o isang kahangahangang tuktok ng bundok, kundi isang kubo na yari sa dayami. Ito ay isang scam, sigaw ni Li Qing, handa nang umalis, ngunit bago siya makaalis, isang tinig ang sumigaw, huwag kang aalis. Lumabas si Wang Feng, ang hanggal nating bida, at nagpapakilala na siya ang Sect Master ng Divine Immortal Sect. Nakabihis na parang isang murang artista, sinabi ni Wang Feng kay Li Qing na siya ay may pambihirang talento at potensyal, sumali ka sa aking sekta, at tiyak na magiging immortal ka, sabi niya, puno ng peking kumpiyansa. Si Li Qing, desperado at madaling mauto, ay nag-atubiling ngunit sa huli ay pumayag, naakit ng mga pangako ng immortalidad, refund, at kahit isang mabuting asawa. Hindi niya alam na si Wang Feng ay kasing clueless niya. Si Wang Feng, na dating isang comic artist sa ibang mundo, ay biglang napunta sa brutal na mundo ng pag-cultivate ng Xianlan. Salamat sa isang misteryosong sistema, siya ay binigyan ng misyon na buuin ang pinakamalakas na sekta, ngunit ang sistema ay hindi naging mapagbigay. Wala kanyan, pangungutya nito ng mangarap si Wang Feng ng espiritual na enerhiya, mga teknik, at kayamanan. Sa halip, binigyan siya ng isang recruitment system na may isang misyon, mag-recruit ng isang disipulo at kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa loob ng 3 araw, o harapin ang pagkalipol. Sa paglipas ng oras, si Wang Feng ay kumapit kay Li Qing, ang tanging tanggang pumayag na sumali sa kanyang sekta. Nagkunwari siya tungkol sa talento ni Li Qing at sa kadakilaan ng sekta, habang sa loob-loob ay nagpapanik, hindi ako kumukuha ng disipulo dito, sinusubukan kong iligtas ang sarili ko, iniisip niya. Desperado na makumpleto ang misyon bago siya patayin ng sistema. Si Li Qing, na ngayon ay isang disipulo ng Divine Immortal Sect, ay humiling ng kaginhawahan, masustansyang pagkain, malinis na damit, at walang mahirap na pagsasanay. Si Wang Feng, na nagpipigil ng galit, ay pumayag sa lahat, ngunit nang opisyal ng maging disipulo si Li Qing, ang sistema ay aktibo, at ang gantimpala ni Wang Feng ay ipinakita, isang pagkakataon na mag-summon at isang pagkakataon na mag-roll. Ginamit ni Wang Feng ang kanyang pagkakataon na mag-summon, at ang lupa ay nayanig habang isang figura ay lumitaw mula sa kalangitan. Ito ay si Ye Gucheng, ang White Cloud City Master mula sa mundo ng mga wuxia novel. Sa kanyang matalas na espada at princely stage pinnacle cultivation, si Ye Gucheng ay isang tunay na puwersa. Si Li Qing, na nasaksihan ito, ay nabighani. Sect Master, sino ka ba talaga? Bulalas niya. Ngayon ay lubos na naniniwala sa kapangyarihan ni Wang Feng. Si Wang Feng, na naluwag ang loob, ay nagpanggap bilang isang matalino at mapagkumbabang Sect Master. Elder Ye, hindi na kailangan ng formalidad, sabi niya, itinatago ang kanyang sariling pagkamangha. Kasama si Ye Gucheng sa kanyang tabi, si Wang Feng ay nakaramdam ng kaunting pag-asa, ngunit hindi pa tapos ang sistema sa kanya. Nag-alok ang sistema kay Wang Feng ng isang pagkakataon na mag-roll, isang pagkakataon para manalo ng mga premyo tulad ng Constitution, Bloodline, o Cultivation. Ibig sabihin ba nito ay makakapag-cultivate na rin ako? Sigaw ni Wang Feng, bumibilis ang kanyang puso. Isang maladyos ngunit mekanikal na boses sa kanyang isipan na nag-anunsyo ng isang hindi inaasahang biyaya. Mensahe ng sistema, binabati kita host, para sa pagtanggap ng 10% ng kultibasyon ni Ye Gucheng, pakipili kung gagamitin mo ito para sa iyong sarili o sa isang alagad. Isang tusong ngiti ang gumuhit sa labi ni Wang Feng, bakit ko ito ipapasa sa isang alagad kung ako mismo, ang pinuno ng sekta, ay isa palang mortal? Sistema, gaano kalaki ang maidadagdag sa aking kultibasyon kung gagamitin ko ang 10% ng kultibasyon ni Ye Gucheng? Mabilis ang tugon ng sistema, maaari mong maabot ang maagang yugto ng entry phase. Napakunot noo si Wang Feng, entry phase, magsalita ka nga ng maayos, sistema. Walang sagot, nakakainis, kaya't bamaling siya kay Li Qing, ang kanyang matapat, at medyo mabagal mag-isip, na alagad. Li Qing, alam mo ba ang mga antas ng kultibasyon? Matikas na tumayo si Li Qing, syempre, ang kultibasyong immortal ay nahahati sa 10 antas, Foundation Building, Profound Vein, Medium Spirit, Profound General, Entry Phase, Nobility,
profound sovereign, profound venerable, profound saint, at profound emperor. Tahimik na tumango si Wang Feng, entry phase lang pala ang nakuha ko. Pero ayos lang, mas mabuti na ito kaysa sa wala. Sistema, kunin ang aking kultibasyon, boom, isang nakakabinging bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan, ramdam niya ang matinding sigla sa kanyang ugat, mas tumibay ang kanyang laman, at isang kapangyarihang hindi pa niya kailanman naranasan ang damaloy sa kanya. Napakabangis ng enerhiya, pati ang kanyang kasuutan ay napanit. Napamulagat si Li Qing, Diyos ko, sobrang lakas ng sect master, pumutok ang damit niya. Nag-init ang mukha ni Wang Feng, kailangan kong magpaliwanag agad. Mabilis siyang nag-ayos ng kanyang nap-unit na kasuutan sabay sabi, ano ka ba, nagpapakita lang ako ng kapangyarihan ng isang entry-phase realm, kung magpapakahirap kang magkultiba, ipapangako kong mararating mo rin ito sa loob ng 1 taon. Napanganga si Li Qing, 1 taon, maraming tao ang hindi man lang umaabot ng entry-phase sa buhay nila kung hindi sila likas na henyo. Napangiti si Wang Feng ng lihim, kung alam mo lang na gotcha lang ito. Habang sinasanay ni Wang Feng ang kanyang bagong kapangyarihan, biglang tumilim ang kanyang pandama, naririnig niya ang bawat kaluskos, bawat ihip ng hangin, at bawat hakbang sa loob ng lambak. Teka, may bisita? Mabilis niyang naramdaman ang presensya ng isang tao, isang kultibador, malalakas, hindi pangkaraniwan ang kanyang aura. Bumaling siya kay Ye Gucheng, Elder Ye, salubungin mo sila. Walang alinlangan pag agad naghanda ng paatake si Elder Ye. Boom, nanlaki ang mga mata ni Li Qing, nagkalat ang mga flyer ng sekta, napayanig ang lupa, at muntik nang mahulog mula sa ere ang mga bisita. Halos mamilog ang mata ni Wang Feng, ganito ba bumati ang mga kultibador sa isa't isa? Umatake ang panauhin sa flyers na lumilipad at napabuntong hininga si Elder Ye sabay sabi, huwag sirain ang mga gamit ng aming sekta. Kung ganito palagi ang pagbati ni Ye Gucheng, baka kahit mga kaalyado namin ay maging kaaway. Napailing siya at bumaling kay Li Qing, ikaw na ang lumapit. Maingat na lumapit si Li Qing, isang babaeng kultibador ang nakahiga at dali-dali. Tumayo, hawak ang isang flyer, kita sa kanyang mukha ang pagkainis. Nanuyo ang lalamunan ni Li Qing, Lady Cultivator, ayos ka lang ba? Matalim ang tingin ng babae habang hawak ang papel. Sino ang nagkakalat ng basura kung saan-saan? Napaatras si Li Qing, at nagsalita si Wang Feng, hindi ito basura. Ito ay flyers ng Divine Immortal Sect. Nagbago ang ekspresyon ng babae, flyers, tumango siya habang pinagmamasdan ang paligid, ibig sabihin, ito ang Divine Immortal Sect. Sa wakas, lumapit si Wang Feng na may kampanting ngiti, tama, at ako ang Sect Master na nakasulat sa flyer, Wang Feng. At biglang, mensahe ng sistema, may bago kang mensahe, binabati kita, host, para sa pagkakatuklas ng isang henyo, nag-trigger ng bagong misyon, mag-recruit ng 10 alagad. Gantimpala, 10 summon, 10 draw, halos bumilis ang tibok ng puso ni Wang Feng, isa pang gacha pool. Kung ang pagre-recruit kay Li Qing ay nagbigay sa kanya ng isang swordmaster at isang kultibasyong entry phase, paano pa kaya kung makakuha siya ng isang tunay na henyo? Pinagmasdan niyang mabuti ang babae, paano ko siya mare-recruit, dapat ba akong gumamit ng pambabala, o ipakita ko ang lakas ko? Matikas niyang itinayo ang kanyang katawan at nagsalita gamit ang pinakamakapangyarihan niyang tinig. Ikaw, batang babae, nararamdaman ko na ang iyong buto ay hindi pangkaraniwan, at ang iyong talento ay 1 sa 1,000,000. Narinig niyang bumulong si Li Qing sa tabi niya, Sect Master, sinasabi mo yata ito sa lahat ng nakakasalubong mo. Mataman niyang pinag-aralan ang babae, ang kakayahan nitong lumipad na parang kasabay ng mga ibon ay patunay ng kanyang likas na talento. Bagamat marahil hindi pa ito mas mataas sa kanyang kultibasyon, siguradong mas bihasa ito sa tunay na laban. Biglang ngumiti ang babae, itinaas ang flyer na hawak, ikaw ang Sect Master ng Divine Immortal Sect, nakangiti pa rin ito ng magpatuloy, nakasaad sa flyer na nagre-recruit ang sekta ninyo, isang hamong kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata, sa tingin mo ba, pasado ako?